dear beloved, Boss Mike Cervera. Itong si Sara, nagpakita na naman ng katangahan niya, mga kababayan ko. Opo, ayan ang tatalakayin natin ngayon. Eto na, mga kababayan. Pasok mo! Vice President Sara Duterte na hindi siya ang complete failure. Nanindigan pa siya niyan, mga kababayan. Na hindi daw siya ang complete failure, mga kababayan ko. Naniniwala po ba kayo? Ang tanong nga rito, mga kababayan, kung hindi ikaw ang complete failure, mga kababayan, makikita nyo naman sa resulta ng trabaho niyan. Di po ba? Ano bang trabaho? Ano bang nagawa? Ano ba ang naiambag, mga kababayan? Baka meron ho kayong alam. Naging DepEd Secretary, anong nangyari? Puro, mga kababayan, ghost student, confidential fund, nako, puro pang-i-scam, mga kababayan, sa departamento na kanyang hahawakan. Tapos, mga kababayan, feeling hero pa ang inang-inang yan. Mga kababayan, saan kayo nakakita ng gano'n, ano? Ha? Biruin ninyo, nagnakaw ka na, gusto mo maging hero ka pa? Sa bagay, siguro yun ang kanilang natutunan at naging kultura sa Davao, na nagnanakaw, mga kababayan, habang ginagawang prinsesa ng mga tatanga-tanga. Di po ba? Tignan nyo. Opo, ano nangyari? Meron po ba? Ayun, ang Davao binabaha pa rin. Nagsalit-salitan yung mag-aama, maging mayor, naging congressman, pero ano ang improvement dyan? Tinatago lang sa bandang likuran. Mga squatters area, mga liblib na lugar, at ang baha hindi pa rin nawawala. Di po ba? Eto na. Talakayin na natin to, si Sara Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos. Pasok! Kundi ang Pangulo na amoy alak umano nang makausap niya nang mag-resign kahit umaga pa lang noon. Sagot naman ng palasyo, mahirap maniwala sa madalas na source ng fake news. Boom! Nakatutok si Ivan. Yun lang, mga kababayan ko. Kita nyo naman na napakatagal na yan. Nung nag-resign siya, mga kababayan. Bakit ngayon niya lang sinasabi yan? Di po ba? At saka alam nyo, mga kababayan, si Pangulong Bongbong Marcos, kailanman hindi natin nakakitaan na nagiinom ng alak yan. Di po ba? Maaari siguro mga wine, oo. Pero yung mga whiskey daw, mga kababayan ko, hindi natin nakakitaan yan. Alam naman natin na iisa na lang kidney ni Pangulo. Iisa na lang kidney nun eh. Para kanyang abusuhin pa eh. So mga kababayan, talagang maliwanag na maliwanag talaga. Pagkabalita ni Sara, fake news yan. Di ba ba? Si Pangulo siguro yung sinasabi niya, lasing. Lasing sa pagtulong sa ating maraming kababayan. Lasing sa pagtatrabaho. Ano po? Kita naman natin eh. Kailangan pa ba, mga kababayan, na ating suriing maigi? Mga kababayan, kahit nakapikit tayo, alam natin yung ginagawa ni Pangulo eh. At alam din natin ang ginagawa ni BP Sara nyo. Di po ba, mga kababayan? Yun po yun. Oo, wala na matitira. Wala na maitira si Buday. Yun na nga. Sabi ko naman sa inyo yan, na talagang wala na talaga silang maitira kahit na nasa hukay na, nasa baul na, hinuhukay pa. Di po ba? So, eto, sige, tuloy natin. Rina. Hindi ako ang failure. Tignan nyo naman ang mukha niyan. Lakihan ko para makita nyo. Pag nakita nyo mukha niyan, mga kababayan, maihahambing nyo talaga kay Fiona. Si Fiona ho, mga kababayan, na version na sintu-sintu siya. Tignan nyo ho, mga kababayan, magsalita. Para bang wala sa isip niya. Kung may lutang noon, mga kababayan, ay mas matindi ang lutang neto. Opo. Yung lutang neto, mga kababayan, daig pa hinanginan yung ulo. Alam nyo po, mga kababayan, yung pang-vulcanize, kailangan talaga, mga kababayan, sipsipin yung mga hangin sa utak. Para ho, mga kababayan, may masabing maganda at may matutunan tayong nakikinig sa kanya. Di ba? Kaya lang mga kababayan, sa tagal-tagal ng panahon na naging vice presidente to, wala pa ho ako ni minsan na isa na po pwede kong pulutin para matutunan ko. Gawin kong inspirasyon ba sa buhay ko?
para naman nang sa ganon, makatulong sa pag-asenso. Mga kababayan, si Sara yata ang nakakatuto. Si Sara pa yata ang nakakapulot sa atin para ho, mga kababayan, ay magamit niya sa kanyang mga gawain. Ano po? Yan, dual personality guys. Yan na nga. Eto na, pasok! Siguro, ang failure is yung Yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. kita mo, mga kababayan ko, failure ba matatawag doon? Sige, pagpalagay na natin na nainom. Anong failure ang pinagsasabi mo? Karamihan ng mga lalaki, mga kababayan ko, ibig ba sabihin mga failure tayo? Tulad ko, mga kababayan, tuwing umaga pagkatapos ng live ko, shot ako. Sa gabi, mga kababayan, bago ko matulog, shot ako ng isang basong ng wine, whiskey o ano pa mang alak, no? Mga kababayan. Konti-konti lang, mga kababayan ko. Failure na ba tawag doon? Dapat sabihin mo, Sara, kaysa nanlalaki ang iyong mga mata, dapat sabihin mo ang failure yung hindi ko ma-explica kung saan napunta yung confidential fund at hinahanap ng mga ghost student, parang ghost project sa flood control. Di ba? Yun po yun. Yun ang failure, yung hindi mo maipakita, hindi mo maipaliwanag, hindi mo masabi kung saan mo dinala. Di po ba? At hindi mo rin masagot. Hindi mo maipaliwanag ng husto sa sambayan ng Pilipino kung saan mo dinala yung mga pera na kelaki-laki. Di po ba? Ngayon, tirahin mo sa pag-iinom. Failure na tawag doon. Bubu! Eto ho, mga kababayan, ang vice presidente na naging, sobrang bubu. Para po bang nagluklok kayo, mga kababayan, ng isang pinulot lang kung saan-saan, tapos biglang naging vice presidente yan. Di po ba? Ganyan po yan, no? Grabe, no, mga kababayan? Sige, ito na, ibibigay ko na nga sa kanya kahit na itinanggi na rin ng Pangulo eh. Dahil nga fake news queen ito eh. Mga kababayan ko, ibigay natin sa kanya. Sige, pagpalagay na natin, na nakainom si Pangulo. Failure na ba matatawag yon? Yung ba ang magiging basihan na ikaw ay magiging failure sa iyong panunungkulan? Teka muna, malaki yata tama niya. Mukhang nakatira, kita nyo naman, nanlalaki yung mata. Hindi kaya nakabatak yan? Kung kaya, mga kababayan, kung ano pinagsasabi niyan? Tignan nyo itsura, mga kababayan ko. Ayan, nanlalaki, nanlilisik ang mata. Di po ba ganyan yung mga adik? Tingnan nyo itsura, mga kababayan, kung hindi pa gumamit ng filter yan, malamang. Kitang-kita nyo na pagka-dry niyan. Ano? Sorry, Sara. Real talk lang. Yun lang yung aking pananaw. Nakikita ko sa iyong figura. Yung figura mo talagang kakaiba. Hindi ko maipaliwanag kung ano talaga ang iyong tinira. Maaaring nakaamoy ng utot ito ni Bato o kaya ni Bongo. Kaya ganito itsura nito. Eto na, mga kababayan ko. Pasok! Ganito sinagot ni Vice President Sara Duterte ang pagsabi ng palasyo na naging complete failure umano siya bilang kalihim ng Department of Education. Yan, kita nyo, mga kababayan ko, Carlo Cabinson, totoo naman naging failure. Mga kababayan ko, ano bang nagawa nito? Bukod, mga kababayan, sa walang naging resultang maganda, yung pong pagiging DepEd Secretary niya, pati ho pagiging Vice Presidente, wala tayong makita. Sabi ko nga sa inyo, may mga kagamitan tulad ng mga truck, nakatambak. Hindi magamit, mga kababayan, dapat tuloy-tuloy ang pagtulong. Hindi tulad ni Pangulo, makikita naman natin, at doon nyo na pagkukumpara si Sara at saka kay Pangulong Bongbong, mga kababayan ko. Ito, mga kababayan, sinusuyod ngayon yung pong usapin na flood control scam na napakarami hong nakinabang na mga kontraktor, mga politiko, congressman, at mga senador. Ano po, mga kababayan? Si Sara ho, may pagmamalaki para masabi ho na hindi siya failure. Mga kababayan, hindi talaga masasabi na siya po, mga kababayan, ay walang pagkakamali
Siya'y malinis at masipag. Oo. Ang pagkakaalala ko mga kababayan, masipag po itong si Sara sa pamamasyal. Di ba? Yun po yun. Oo, kaya galit na galit mga kababayan Oo, maaari siguro baka naiinggit lang. Oo. Kasi mga kababayan, kung inyong pag-aaralan yung sinasabi niya, mga kababayan ko, tila ba parang gusto niya na talagang maging presidente. Sapagkat mga kababayan, sabi nga niya, kailangan siyang una sa presidential chopper, sa presidential plane, at sa lahat ng benepisyo ng isang presidente. Di ba, mga kababayan? Ganyan po Oh, wala na nga. Nagagawa si Buday. Kayo na may sabi niyan. Oo, nagagawa pa magsalita na at mahirap pati paniwalaan siya. Mahirap po talaga. Kaya nga ang naniniwala na lang dito baka si Libayan na idol ni Nognog Oo, sa totoo lang. Mukhang si Libayan na lang ang naniniwala rito kay Sara. Kasi si Banat Bay inuuto na lang siya. Kasi alam niya na uto-uto siya. Kaya kayang-kayang utuin ng mga DDS na mga nauna. Bakit may nauna? Oo, kasi may nahuli. Sino yung nahuli? Di si Libayan na idol ni Nognog. 'Di ba? Mga huling naging DDS. Oo. May nauna, may nahuli. Di po ba, mga kababayan? Tuloy. Ang tinutukoy niyang amoy alak umano si Pangulong Bongbong Marcos. At ang insidente kung kailan daw niya yan naamoy na magsumiti siya ng resignation bilang DepEd Secretary noong June 19, 2024. Sa akin naman mga kababayan tinanggi na ng Malacanang na hindi nga totoo yan. Gawa nga si Pangulong Bongbong Marcos, makikita nyo naman pit na pit yung katawan. Ano po mga kababayan, hindi tulad ni Buday. Kita nyo naman lumba-lumba yan. Ano? Mga kababayan ko, siya na umamin yan. Talagang pigil na pigil daw siyang kumain. Oo. Yun po ba'y naniniwala kayo? Kita nyo naman yung katawan, ano? Yung katawan niya hindi pambabae. Opo, pambakla Oo. Di po ba? Yung katawan niya hindi panlalaki, pambakla. Pero si Pangulong Bongbong Marcos, kita nyo naman mati ni idol mga kababayan ng katawan Pit na pit, lapat na lapat kahit na may edad na. Mga kababayan ko, kita nyo naman ang itsura niyan. Kung kaedad niya lang si Sara. Masasabi nyo mga kababayan kapag magkaedad sila, kung si Pangulong Bongbong, kung kukunin natin yung kanyang figura, itsura, nung panahon na kaedad ni Sara, baka sasabihin nyo, si Sara ang nanay niya. Di ba mga kababayan ko? Magmumukhang nanay ni Pangulong Bongbong Marcos ito. Kung magkasing edad lang si Pangulo malayong-malayo na ang edad neto kay Sara. Di ba? Mga kababayan ko naman, yun ilang taon ba? 20 plus na edad mga kababayan ko mga kababayan ko, kung makikita nyo lang si Pangulo noon, napakakisig. Di po ba? Napaka talaga naman. Parang nakita nyo na si Sandro. Yun. Mga kababayan ko, kung si Sandro at Sara, tignan nyo, pagtabihin nyo. Di po ba parang magtsahin, parang parang mga kababayan, yaya no? Magmumukhang yaya ni Sandro ito magmumukhang yaya rin ni Pangulo kung magkasing edad sila no? Yan mga kababayan, shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Huwag niyo akong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. So eto na, pasok. Yun yung... Tignan niyo yung tsura mga kababayan. Pananalita pa lang, talagang kita niyong mahina ulo niyan. Mga kababayan, mahina mag-isip mabagal mag-develop yung kanyang sasabihin ng bunganga Yung po kanyang utak mga kababayan, slow. Opo, naglo-loading Kaya kapag nagsalita si Sara, parang sintu-sintu siya. Napakabagal. Daig pa niya si Kuya Cesar. Kilala niyo po ba si Kuya Cesar? Opo, si Kuya Cesar, kung inyo natatandaan sa radyo. Opo, ganun magsalita ito. Dadaigin ko to mga kababayan ko. Sa pagsasalita pa lang, talong-talo na Si Pangulo kapag nagsalita mga kababayan, tuloy-tuloy, walang patid. At talaga namang mayroong laman. Hindi ito. Parang yung sinasabi, galing sa utak niya. Wala talaga. Walang laman. Di ba? Tuloy.
Dial up. Pag-alis ko, Oh, tingnan nyo. Tingnan nyo mga kababayan, lalakihan ko. Ayan oh. Tingnan nyo ho, itsura mga kababayan. Eto ho ba mga kababayan ang gagawin yung presidente? Dahil pinagmamalaki mga kababayan, siya raw ang nangunguna eh. Oo, paanong hindi mangunguna? Siya pa lang naman ang nagdideklara. Siya pa lang naman po ang nagdideklara na tatakbo siya. Pero ngayon mga kababayan ko, kita nyo, kitang-kita na nakakahiya ito kapag naging presidente ng bansa. Di po ba? Tingnan nyo. Ha? Ganyan ho? Ayoko na maging Pilipino kapag kaganito. Ano? Okay na siguro akong maging Amerikano. O kaya maging Hapon na lang o Koreano. Total naman napagkakamalan tayo. Oo, napagkakamalan akong Koreano, napagkakamalan akong Hapon. Oo. O ayoko naman maging incheck, ano? Pero kung pwede rin, no, gawin nyo akong Amerikano. Oo. Total naman pwede kong pumunta kahit anong oras, no, sa Amerika. Pero eto, tignan nyo yung tsura. Oo. Ayan, mga kababayan, para bang parang retarded na Chekwa, mga kababayan. Ano? Parang retarded na Chekwa eh. Oh. nagbeso-beso siya sa akin. Nagbebeso-beso siya sa akin. 10:25, 10:30 naman. Amoy alak siya. Oh. Alam nyo mga kababayan ko, hindi ko magets kung bakit binabanggit yung amoy alak. Mga kababayan kasi napakababaw eh. Napakababaw nun mga kababayan kahit man maging totoo na. Oo, kahit una nang tinanggi ng Malacanang pa. Pero sige, ibibigay ko na nga. Ano ngayon kung amoy alak siya? May pinipili ba? Yung oras na magre-relax ka? Di po ba? Alam naman natin ang Pangulo, walang hinto, walang tigil sa pagtatrabaho eh. So mga kababayan, kahit minsan, kahit anong oras, kahit na anong pagkakataon, kung kailangan mo syumat, walang problema yan. Di po ba? Walang problema. Di po ba? Anita Hapon, Sir Mike, thank you so much po. At suot mo ang inspirasyon ko. Alam mo naman tayo. Pangontra sa mga demonyo katulad nito. Kailangan may pangontra tayo sa mga demonyo na katulad nito. Di po ba? Mga kababayan, paalala ko lang sa mga hindi pa nakakapag-like, share, and subscribe. Opo, wag nyo na hong patatagalin yan. Tuloy! At kung ako ang pahulain, Puta tindihan. Ay, Sarah, alam mo, kung manghuhula ka rimlam pala, doon ka na lang sa Quiapo. Pang Quiapo ka, hindi ka pang Malacanang. Sa Malacanang, tatawid ka pa ng ilang metro. Pero, naku, ewan ko rito kay Sarah, mga kababayan ko. Manghuhula pala ito eh. Pahuhulain pa ha. Huhulaan daw niya. Mga kababayan ko. Alam nyo, ang hirap talaga paniwalaan. Itong si Sarah, no? Kung ano-ano sinasabi. Huhulaan pa niya. Sige. Yung mga kwento, mga kababayan, hindi pang hindi pang vice presidente, no? Yung kanyang mga sinasabi, mga kababayan ko, hindi pang presidente. Nakaka-relax ang pag-shot ng alak. Ganyan, ginagawa ko sa gabi bago matulog. Parehas tayo. Di ba? Sabi ko yan kanina, balikan mo. Sa gabi ho, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, kapag may problema tayo, shot ka lang ng whiskey, lagyan mo ng maraming yelo. Habang nag-iisip ka, habang iniisip mo kung paano ka nagkaroon ka ng vice president na katulad niya, na naiisip mo, ang tatanga pala ng mga Pilipinong bumoto sa kanya. No? No? Mga kababayan. Ewan ko. Mga kababayan ko. Sige, tuloy. Ano hula mo? Tignan nyo mga kababayan, yung kanyang pag-isip ng susunod na sasabihin, magbibilang pa kayo eh. Para bang knockout eh. Bibilangan nyo siya. 1, 2, 3. Bago pa lang makakaisip na susunod na sasabihin. Di ba? Tingnan nyo mga kababayan ko. siya. Yan. 1, 2, 3. At kung ako ang Kita nyo, tagal At kung ako ang pahuhulain nyo,
Mga kababayan, sige. siya. Oh. Yan na, At kung ako ang pahulain, Oh. kung ano yung alak na yon, Ah. whiskey. si Sarah talagang no? Ang lakas ng tama ni Re. Hindi ko mai-connect kasi, mga kababayan, kung bakit kailangan pa sabihin kung uminom ng whiskey. Lahat naman ng halos lalaki umiinom eh. Di po ba? Ako nga ho, mga kababayan, hindi naman ako manginginom. Pero umiinom ako pang parelax eh. Di po ba? Yung po bang mga kababayan, bago ka matulog, masarap ang whiskey, brandy, kahit pa champagne, kahit na, mga kababayan, kahit na wine eh. Di po ba? Halata na gawa-gawa lang. Sige tuloy, sabi ni Easy Loy. Pero, Pero, hindi ko naman siya nakita. Nag-inom ng whiskey. kita nyo mga kababayan ko, bobo talaga to eh. Sinabi mo pa, hindi mo naman pala nakita siya na uminom ng whiskey. Pero mga kababayan ko, nagbase sa amoy eh. Mga kababayan ko, maraming mga maling akala. Baka naman nagmumug si Pangulo ng alkohol kasi nababahuan sa'yo. Sabi ni Pangulo, mumug ako ng alkohol kasi si Sarah darating eh. Ang baho na, umaalingasaw na yung mga matitinding mga bahong ginawa nito eh. Kaya kailangan kong magmumog, Crush niya yata si PBBM, lagi niya pinag-iinitan. Hindi ho. Gusto niya hong mapalitan. Yun lang ho ang katotohanan. Sarah, hindi kaya nagmumug lang si Pangulo kasi nababahuan sa'yo. Baka may dala kang mikrobyo. Di po ba mga kababayan ko? Yun. Baka yun nga eh. Remy Nopel. Sinabi ko na nga eh. Baka nga eto nakatira eh. Kita ko siya lagi umiinom ng champagne. Ano naman? Yung champagne okay lang yun. Bawal kay Pangulo yung mga hard na inumin eh. Kung umiinom siya ng champagne, ano bang problema mo? Di ba? Problema ba yon? Ano bang epekto nun sa pagtatrabaho? Nakikita namin, maayos, maraming proyekto, umaakto, pumupunta kung saan yung mga problema kahit liblib pa ito. Ikaw, saan ka nagpupunta, Aber? Pumupunta ka kung saan sa ibang bansa tapos sinisiraan mo sarili mong bayan. Di ba? Yan po si Sarah. Ewan ko dito mga kababayan, mukhang kailangan na talagang dalin sa mental. Bakit hindi pinapa-check up ng mga kamag-anak? Hindi nyo ba mahal? Kasi kung mahal nyo to, matagal nyo na itong pinatingin. Kilala ko, meron akong kilalang magaling na doktora, baka gusto nyo. Di ba? Yun yun, yung magagaling na doktora. Meron akong kaibigan eh. Magaling talagang tumingin eh. Kapag tinignan ka, alam nang may tama ka eh. Kaya pag nakita si Sarah, mga kababayan, buti na lang yun, walang hilig sa politika. Pero kapag nakita to, sasabihin niya, may tama talaga. Talay. Pero amoy alak siya at 10:30 in the morning. Ano bang klaseng sagot yan? Ano bang klaseng banat? Banat na ba to? Kayong mga kababayan, banat na ba to? Mukhang pasmado na utak nito. Banat na ba yun? Banat na ba yung amoy alak na hindi mo naman nakita na uminom siya? Pero nakikita mo siya na umiinom ng champagne kamo, di ba? Champagne, normal lang yan sa pagiging social niya. Tandaan nyo ang Pangulo, social talaga. Hindi naman natin may tatago yun, pero alam nyo, tandaan nyo si Pangulo, hindi ho tumitingin sa mga tao kung anuman estado. Di ba? Pero eto mga kababayan ko, nagkukunwari ito. Tandaan nyo yan mga kababayan, ang mga Duterte, mapagkunwari ang mga yan. Kailangan laging may drama para po nakikita ng mga tao na parang totoo sila. Pero mga kababayan ko, si Pangulo, kung makita nyo, yun po yung totoo. No, mga kababayan, kung ano yung pinakikita niya, yun siya. Pumupunta ng palengke, nakikipagyakapan sa mga, mangingisda kung kamakailan lang. Di po ba? Si Pangulo pumunta ng palengke, isdaan. Tuwan-tuwa yung mga tao, mga kababayan ko.
Oh, si Buday, saan nagpupunta ito? Pinupuntahan yung kaparehas niya mga bobo. Yung kaparehas niya mga bobo na nando doon, mga OFW, hindi ko naman nila lahat Hindi ko nila lahat kasi mga kababayan, kitang-kita nyo rin naman yung mga tagasunod na OFW nito, matindi, tama sa ulo. Biruin ninyo mga kababayan ko, kahit ano sabihin nito, pinapalakpakan ng mga uto-uto. Saan kayo nakakita ng ganun? Kaya wag na kayong magtampo, real talk to. Pag sinabi kong uto-uto, yung mga naniniwala rito, totoo yun. Biruin ninyo, hindi nyo naman naiintindihan kung ano sinasabi. Kahit walang laman, pumapalakpak kayo. Ha, mga kababayan ko? Oh, pero si Pangulo, nakita nyo kahit saan nyo dalhin, kahit kanino nyo iharap na mga leader ng bansa, caring-carry. Oh, di po ba? Yun dapat ang pinapalakpakan. Kasi dapat maging proud kayo, nagkaroon tayo ng presidente na presentable. Hindi katulad nito. Kailan magiging presentable ito? Oh, kayo ho ang humusga, Hindi ho magiging presentable ito. Hindi katulad ni Pangulo na naging presidente dahil presentableng tao. Eto mga kababayan, hanggang vice-presidente, abay, doon na nga lang nagtataka ako. Bakit naabot nito? Yan, mga kababayan ko. Diba? Ano? Bakit kaya naabot nito pagiging vice president kung ganyan lang yung mga banat? Biruin ninyo, mga kababayan, ang banat, amoy alak? Banat na ba tawag doon? Hindi ba ang banat, mga kababayan, yung hindi mo maipaliwanag na ghost project, ghost student? Di po ba, mga kababayan? Hindi ako galit. Oh, di ba? Hindi ako galit. Oh, nagpapaliwanag ako, Mark Ramos. Oh, sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe diyan kay Mark Ramos, kahit hindi ho tayo pinopromote, okay lang. Oh, ha? Oh. Oh, magugulat ka baka mamaya meron na akong 550 subscriber. Oo, i-promote mo 'yon ha. Oh, eto na mga kababayan ko, tuloy. Doon na-confirm. Tingnan niyo mga kababayan, doon ko na-confirm. Para lang hong interview po ito interview po ito Pero tignan niyo naman mga kababayan ko magsalita. Daig na daig pa ni Mark Ramos magsalita ito. Di ba mga kababayan ko? Malayong malayo kay Mark Ramos ito. Oh, mga kababayan, Mark Ramos, tumakbo kang vice-presidente. Oh, palitan mo nga to. Nakakahiya Sa totoo lang. Yung decision ko na mag-resign. Idinetalye pa ng bise kung paano raw siya pinilit kumbinsihin noon ng Pangulo na manatili. Di ko magets. Doon daw niya napagtanto nung naamoy amoy alak daw si Pangulo, doon niya nagpagtanto na kailangan niya na mag-resign. Puta, dapat tinanggi mo na yung tatay mo. Tatay mo rin naman umiinom, Di ba, mga kababayan? Dapat tinanggi mo na tatay mo. Oh, grabe ang babaw kasi. Oh, dahil amoy alak ka, magre-resign na ako? Ganun ba yon? Kapag may boss ba kayo, mga kababayan, na amoy alak, magre-resign na kagad kayo? Ang babaw, di ba? Sing babaw, mga kababayan. Oo, sing babaw ng mga paliwanag at katwiran ni Bato. Sa bagay, pare-pareha sila ni Robin Padilla. Sama nyo na si Bongo, Pare-pareha sila mga kababayan. Lucy Minigawa, oo, aabutin natin yan, Oo, di ba, mga kababayan? Ang babaw talaga. Kung yun lang yung dahilan niya. Hindi ba? Mga kababayan, talagang pressure siya kasi hindi niya maipaliwanag yung mga tinatanong ng mga kongresista. Kung yun nasagot niya, mga kababayan, wala naman siguro na pagre-resign sa DepEd, Kasi mga kababayan, yung po yun, aminado na. Para relo lang yan. Talaga. Para relo lang yan na kailangan disusi. Gawa-gawa lang yan ni Buday. Sabi rin kasama rin ba si Libayan, Boss Mike? Saan? Yon, yung DDS yun. Yung Davao Lustay, asikasuhin mo. Ilang taon na kayo dyan sa serbisyo. Sa Davao, baha pa din, puno na kayo ng budget na, naku, grabe. Matindi, no? Matindi. Pili sa gabinete at inalok pa ng ibang pwesto para rito. Halos araw-araw nating nakikita ho si Pangulo. Araw-araw nating napapanood.
araw-araw nagtatrabaho, mga kababayan, pero meron po ba kayong napapansin na kakaiba kay Pangulo, mga kababayan? Mga kababayan, wala ho ako nakikitang kakaiba eh. Naaawa na nga ho ako sa kanya eh. Sa totoo lang, naaawa na ako kay Pangulo. Di po ba? Boss Mike, oo, hindi nila mapatunayan na nag-coke kaya po whiskey na lang. Yan na nga. Oo, yung ngang mga kababayan, yung sinasabi nila nagko-cocaine daw si Pangulo eh. Hanggang ngayon mga kababayan, hinang nila eh. Ngayon mga kababayan, binago, binabaan, alak naman. Ano kaya sa susunod mga kababayan? Baka tubig na lang. Yung tubig mga kababayan, sasabihin nila, ano yan? Ha? Oh, baka na naman gagawin pati nila ng mali siya. Kasi nga ho, ulitin ko sa inyo, wala po sila na maititira kay Pangulo. Bakit ho? Napakalinis eh. Napakalinis ho eh. Hindi marunong magnakaw. Ang ginagawa, magserbisyo. Magserbisyo sa tao. Kita nyo naman yung pinamimigay na sangkatutak na mga patient, ano ba yun? Yung PTB ba yun? Oh. Di ba mga kababayan, yung yung ambulansya. Ang dami nun, mga kababayan. Halos lahat na yata ng bayan nabigyan. Oh, pero eto si Sara. Kita nyo, ano pinamahagi niya? Libro na kinopya niya. Pinamigay sa mga kabataan, tinuruan pang magnakaw. Ganito lang ka-easy gumawa ng libro, ha? Gagaya ka lang. Ida-download mo lang sa internet at yun na yan. Pwede mo nang sabihin na ikaw ang may akda niyan. Parang Chinese lang kung mangopya. Ine-imitate kahit relo pa. Di po ba mga kababayan, kahit na i-imitate nila. Ganun ang minana ni Sara. Kaya ba siya maka-China? Yun na nga yun. Oo. Yun na nga yun. Tuloy. Hingi pa nga raw ang tulong niya para sa election 2025. Kaya ang tingin ng bise sa naging tono ng Pangulo. Hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Action yon ng taong tumitingin na kailangan niya yung trabaho ko. Yung mga kababayan, pag nagsasalita talaga, dito ako disappointed. Oo. Talagang ko alam nyo, maano kong makinig sa taong nagsasalita. Yung po yung tinitignan ko sa tao kung may laman ng ulo. Kapag nagsalita ho mga kababayan, laging malaman. Wala pong sinasayang na letra. Wala hong sinasayang na pangungusap. Kapag bumuka ang bunganga, sigurado mapapanganga ka. 'Di ba? Yung pong mapapanganga ka eh. 'Di po ba? Kapag ka nagsasalita yung tao, yun po yung matalino, yun po yung magaling. Hindi po ito mga kababayan. Oo, habang nagsasalita at pinapakinggan mo, walang ya. Mabibwisit ka eh. Tingnan nyo yung itsura Habang nagsasalita ganyan Yan. Yan po mga kababayan Ganyan ba? Yan yung po ba yung masasabi nyo na matalino? Mga kababayan, kahit naging abogado yan, mga kababayan, sigurado tatalunin ko to sa pangangatwiran at pag-iisip ng mga proyekto, mga tama na gawain para para po pakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Mga kababayan, hindi to mananalo sa akin. Maniwala kayo. Oo. Swerte lang ito mga kababayan ko. Dahil ang pamilya nito, sinilang na to, na ang pamilya nito ay nasa politika na. Di ba? Pero mga kababayan, kahit kayo, tatalunin nyo to. Di ba? Talo. Oo, mahina ulo. Ipagpipilitan ko, mahina ulo nito. Itsura, tingnan nyo, talagang kita nyo yung pagkabalis siya na para bang hindi nakainom ng gamot niya. Na parang sinusumpong kaya nagkakaganyan. Oo, tingnan nyo. Di po ba? Alam nyo po ba yung may tama ang ulo? Alam nyo po ba yung may sira? Na pagka nalipasan ng pag-inom ng gamot niya, yan ang tama. Yan ang epekto. Ganon. Tuloy. Tingnan nyo. So, hindi ko alam saan nagagaling yung sinasabi nila. Grabe. Wala Wala talaga. Ang hina talaga ng ulo ni Sara.
mga kababayan ko, maraming nagsasabi niya na mahina ulo, sobrang hina. Mga kababayan, wala. Oo, puro lang bunganga. Baka ang gagawin lang nito, patay eh. Oh. Failure ako as a Department of Education Secretary. Oo naman. Failure ka rin naman sa DepEd. O ano bang ginawa mo sa DepEd? Sabi mo, bibigyan ka ng 100 billion para masolusyonan mo. Ilang billion yung tinanggap mong pondo? Abay, wala rin naman nangyari sa DepEd Nabulok yung mga proyekto mo. Nabulok yung pagkain na dapat pinakain dahil maraming nagugutom na Pilipino. Ginawa mong farm ng Korean bag. Yung mga laptop, gadget, at kung ano-ano pa. Anong ginawa? Inimbak. Inimbak mo mga kababayan hanggang inabutan na ng pagkasira. Ganyan po nangyayari mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, magaling ito? Cheng Katoliko, thank you naman po, Boss Amo Panginoon. Thank you sa bago nating subscriber. Mabuhay po kayo. Di ba? Mahina po make-up kaya brainless. Ayun na nga, mahina. Di po ba? Mahina ako talaga po make-up. Ang hina-hina ng ulo nito, magaling lang magnakaw sa bagay mga kababayan, marami naman politikong ganun Mahina ang ulo mga kababayan, tapos magaling magnakaw. Yun na naman talaga ang intensyon ng mga yan. 'Di ba? Magnakaw. Tanong nyo nga sa kanya kung anong trabaho niyan bukod sa pagiging presidente niya, mga kababayan. Ano ang naging negosyo, trabaho? May papakita po ba ito? Di po ba mga kababayan ko? Kulang sa iodized salt. Hindi, kulang ho ito mga kababayan, alam nyo? Kulang ho ito sa sa luyot, kabatiti. Kulang sa kabatiti. Ito si Sara kulang sa kabatiti. At saka pampadulas na saluyot. Sama nyo na rin mga kababayan yung pampadulas na okra. Yan mga kababayan ko. Eto na. Pasok. Ang pagtawag ng palasyo na complete failure kay Duterte. Sagot naman nila sa naunang banat ng bise na napag-iwanan ng estado ng edukasyon sa Pilipinas dahil sa mabagal na pagsabay ng bansa sa pagbabago. Si Palace Press Officer Claire Castro hindi kumbinsido sa kwento ngayon ni VP Sara. Sa kanyang statement, sinabi ni Castro na mahirap raw paniwalaan ang mga kwento ng madalas nagiging source ng fake news. Boom! Panot! Boom! Boom! Panot! Di ba? Di ba mga kababayan ko? Ayan. Di yari ka ngayon. Mahirap talaga paniwalaan yung mga... Alam nyo mga kababayan, wag nyong hinaan ang pangunawa. Kayong mga DDS na tatanga-tanga mangmang pwede pang mabago yan Yung katangahan nyo, kabobohan nyo, pwede pa mabago. Biruin nyo yung kwentong kutsera, kwentong luka-luka. Pinapaliwanaan nyo alam nyo naman luka-luka yan Tapos yung ikukwento sa inyo, napakababaw Tapos paniniwala kayo. Sasabihin nyo, ang galing-galing ni VP Sara. Nakuha pa niyang maisip talaga yung pag-inom ng whiskey ni Pangulo. Issue, di ba, mga kababayan ko? Grabe, no? Si RJ49561, new subscriber, watching from Las Vegas. Thank you naman po, Boss Amo Panginoon. Di ba? Ganun hukat ka, kababaw din yung mga naniniwala kay Sara. Sa ganyang mga kwento, sa ganyang mga pahayag, pinapalakpakan nila. Ganun. Oo. Ang babaw, mga kababayan ko. Lahat raw ng kwentong ito ay layong siraan ng Pangulo dahil nais siyang pababain ito sa pwesto para ang bise ang maging Pangulo. Yun na nga. Kasi mga kababayan, nandyan na nga siya sa pagka-vice presidente. Kailangan na lang mga kababayan gawin niya, siraan niya si Pangulo para siya maging presidente. Kita nyo naman mga kababayan ko, yung itsura pa lang. Sa hearing, hindi maipagtanggol ang sariling katawan. Kailangan pa niya mga kababayan si Gloria lapitan. Itatanong niya kung ano sagot sa mga katanungan. Ganun po ba mga kababayan ko? Hearing sa Quadcom.
tinatanong ka ng mga nandoon. Kung sino-sino na mga congressman, tinatanong ka lang, sasagutin mo lang ang totoo. Kailangan mo pa talaga lapitan si Gloria, tanungin na ano. Madam, ano isasagot ko ron? Hindi mo ba kayang ipagtanggol yung sarili mo? Ha? O, ano, gets nyo? Ganun ho kahina ang ulo. Lahat mga kababayan, ano? Ayan, mentor niya si Gloria. Parehas sila, luka-luka. Oh, di ba? Oh, tuloy. Siguro yun yung gusto niyang gayahin. Kasi yun yung advice ni Gloria. Sabi siguro ni Gloria kay Sarah, oh, gayahin mo ako. Gayahin mo ako, Sarah. Ako, nagawa ko kay Erap. Kay Erap, pinababa ko siya. Kaya nung eleksyon, oo, kinamada ko para maging presidente uli ako. Dinaya ko si Fernando po. Di ba mga kababayan ko? Ganon din ang gawin mo. Oh, hayop na Gloria na yan, di ba? Si FPJ nanalo, mga kababayan, kahit hindi ko yung binoto, ha. Eileen, thank you naman po. Oo, dyan sa Houston, Texas na nanonood, ano. Grabe, no? Di ba? Ganon yung ginawa ni Gloria, eh. Matindi. Oh, sige, tuloy. Bagay na tinawag niyang makasariling hangarin. Ikinumpara rin ni Castro ang Pangulo na maaga raw gumigising para sa mga event at meeting. Totoo yan, mga kababayan ko. Oo, napakasipag eh, napakaaga, na dumalo sa mga event, dumalo sa mga meetings, kasi wala, grabe. Talagang matindi mga kababayan yung kasipagan eh. Makasipagan ni Pangulo, hindi nyo matatawaran eh. Di ba? Oo. Sige, eto na. Di tulad anya ng iba, natanghali na akong gumising. Kasalukuyan nasa The Hague ang bise para bisitahin ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo, Sarah, kung ihahambing ng mga matatalino, mga DDS, tabi muna kayo. Mga DDS, tabi muna kayo. Unang-una, hindi kayang arukin ng utak nyo to sasabihin ko. Ikalawa, masasaktan kayo. Dalawa yan Huwag nyo nang antayin yung pangatlo. Kasi kapag sinabi ko pa yung pangatlo, hindi nyo masisikmura ito. Ulitin ko lang, mga DDS, tabi-tabi kayo, hindi nyo maunawaan to. Sa mga DDS, tumabi muna kayo, masasaktan kayo. Ito mga kababayan, para lang sa mga matatalinong katulad natin dito. Napaka-simple lang. Kung ihahambing etong si Sarah kay Pangulo. Ano po? Napaka-simple lang eh. Si Sarah Vice Presidente, ikumpara natin, wag na kay Pangulong Bongbong, ikumpara na natin sa nakaraang Vice Presidente na si Leni. Si Leni, mga kababayan, alam nyo naman ang ginawa ni Digong. Ipinahiya kung ano-ano. Di po ba, mga kababayan ko? Pero si Leni gumawa ng kaparaanan, magtrabaho na magtrabaho. Walang issue na pandarambong, pangungurakot, nagnakaw. Aminin natin ito. Aminin natin. Walang issue si Leni Robredo. Pero etong Vice Presidente na ito, lutang na, mga kababayan. Ayan, wala pang nagagawa. Hingi ng pondo, mga kababayan, pero hindi natin alam kung saan dinadala. At eto pa, si Leni hindi ganun tulad neto na biyahe ng biyahe. Mga kababayan, si Sara Duterte hindi na natigil sa Pilipinas eh. Kung hindi, mga kababayan, kapag galing ng ibang bansa, didiretso na naman sa iba. After sa iba, mga kababayan, didiretso na naman sa iba. Ewan ko nga, mga kababayan eh. Hindi ko nga alam kung naglalaba pa ito ng panty. Di po ba, mga kababayan ko? Baka ang ginagawa nito, mga kababayan eh. Hubad tapon. Bili ng bago eh. Sa bagay, kung ano naman yung ginagastos nito, mga kababayan, di man kanya eh. Maaaring doon sa mga issue ng pagnanakaw niya galing eh. O kaya doon sa pondo niya mismo eh. Kasama sa expenses na tayong mga Pilipino ang nagbabayad. Di po ba, mga kababayan ko? Tindi. Biruin ninyo. Saan kayo nakakita? Hindi umuuwi. Biruin ninyo, travel. Hindi na uuwi. Didiretso na sa iba.
Paano mga kagamitan yan? Okay lang yung mga damit, ulit-ulitin yan. Pero mga kababayan, yung underwear kaya, ano yan? May side A, side B rin? Oy, mga kababayan ha? Di ba? Ginagawa rin kaya ni Sarah yon? Oy, umamin kayo. Oh, di ba? Nagsa-side A, side B rin ba? Oo, binabaliktad lang yung panty niya. Oo. Baka naman itinatapon at bumibili na ng bago yan. Ano? Tanong lang naman. Di ba kasi talaga sa totoong buhay nangyayari yan? Oh, Sarah ha? Oh, totoo yan. Sa bagay, mga kababayan, tignan nyo naman si Sarah, no? Ha? Tignan nyo naman si Sarah, buti na lang medyo maputi yan. Pero alam naman natin itsura pa lang, nakita nyo naman kanina, mukhang hindi naliligo Ha? Kasi mahirap mga kababayan. Pag nag-travel tayo, 5 araw, sakto yung damit natin. Di po ba? Sakto. Eto halos buong buwan. Buong buwan nasa ibang bansa yan. Our beloved Boss Mike Cervera.